Hey everyone! Good evening. So as promised, this will be our core meeting. So kaganiha wala man ta maka-meeting diretso ra tag instructions kay namtay gilakaw. So this is a very important word nga akong i-share sa inyo ha. This is the biblical reference sa kato instruction na gihatag ni pastor sa ato regarding home cell. So I hope nga inyo ha juning i-prioritize nga tan-awon ninyo. I hope nga tagaan jud ninyo og time. I hope nga tagaan dyan ninyo siya og time today or I mean tonight or tomorrow pinaka-late na because kailangan ang application sa katong instruction will be this week. So maka-start na mo dapat karon na week. Okay? So ang ato ang topic karon is about the Ark of Covenant. So gitaytulan ni siya ni Pastor, the Ark of Covenant. Nasa 1 Chronicles chapter 13 verses 13 to 14. If na mo'y Bible diha, I'm sure na adjud mo'y Bible. So, sundi ko ninyo and ato ang masahon tanan. First Chronicles chapter, wait lang. First Chronicles chapter 13 verses 13 to 14. So, ingon din so David did not move the ark into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom of Gath. So the ark of God remained there in Obed-Edom's house for 3 months, and the Lord blessed the household of Obed-Edom and everything he owned. So, ang Ginoo magpanalangin sa iyang pulong. So this is about the Ark of Covenant nga dito gipabutang ni David sa balay ni Obed-Edom. Just a little background. So si David murag nasuko siya ba? I mean, murag nasuko siya nga murag nahadlok siya because if you go over sa previous nga mga verses ani, grabe mo gud si Lord og nasuko sa una. So, kaning Ark of Covenant is kanang kuan mo gud siya kay naa siya sa holy place. So, dapat ang mosulod ra pod is holy. Dili pwede ang makasulod didto nga unholy kay masuko si Lord og sa iyang kasuko ang tawo nga mosulod didto na unholy is kanang kuan mamatay dayon. So ingon ana ka kuan kung masuko si Lord sa una. So si David murag nahadlok pod siya kay mamatay man dayon kung ang mosulod sa katang temple is unholy. So mo to nga wala niya gipasud sa kanang kuan ang Ark of Covenant. Dito niya gibutang sa balay ni Obed-Edom. Ingon pa gani sa 12 verse 12. David was now afraid of God. Hadlok na si David and he asked, "How can I ever bring the Ark of God back into my care?" So dili na niya mabutang sa iyahang under sa iyang care kay hadlok naman siya nga mamatay di ay dayon if unholy ang masulod sa temple. So this is regarding the Ark of Covenant. This passage, ang ark in Hebrew it means the chest or box of covenant. So box ragud na siya of covenant na ibutang sa holy temple. The ark remained in the house of Obed-Edom. So kani si Obed-Edom is kuan siya usa ka Hittite meaning Gentile siya. Gentile means a person that is not a Jewish, meaning in Old Testament it often describes a tribe or a group of people nga wala nag-worship sa Ginoo. Worship other gods. So other gods ang ilang gi-worship, dili ang ato ang Ginoo. So tungod kay naaman sa iyahang balay, nasa iyang panimalay na butang ang Ark of Covenant kay tungod lagi nahadlok si David nga ibutang dito sa ilaha under sa iyang care kay mamatay dayon kung unholy ang makasulod sa temple. So didto niya gibutang sa usa ka kung sa ato pa nga term karon unbeliever. Pero unsay nahitabo sa panimalay ni Obed-Edom? So God blessed the household of Obed-Edom and everything he owned. So, but pasabot ti ay kung asang ark napod ang panalangin sa Ginoo kay si Obed-Edom bisan unbeliever siya kay nya tungod kay ang ark naa sa iyang panimalay gibless siya and everything nga naa sa iya ha gibless pud sa Ginoo. Sa unang panahon
Again, sa unang panahon kung maghisgot tag instructions, grabe ka stricto si Lord. Dapat tumanon jud nimo, ang dili mo tuman sa instructions, mamatay dayon. Ingon ana. So mao to nga nahadlok si David. Pero wa siya kahibawo nga tungod ay sa kanang kuan Ark of Covenant. Kung asa mabuta ang Ark of Covenant, napod ang panalangin sa Ginoo, mao nga gipanalanginan si Obed-Edom. So wala day gapili si Lord. Basta kay mudawat sa iyang presensya, nagyod ang iyahang panalangin. So what is the content of the Ark of Covenant? Unsa gud ay naa sa Ark of Covenant? So naa sa Hebrews chapter 9 verses 3 to 5. Ako lang basahon diri and pwede pud mo musunod reading sa inyong Bible. So behind the second curtain was a room called the Most Holy Place, which had the golden altar of incense and the gold covered Ark of Covenant. This ark contained the gold jar of manna, Aaron's staff that had budded, and the stone tablets of the covenant. Above the ark were the cherubim of the glory, overshadowing the atonement cover. So ang naara day, ang sulod ay sa ark kay a gold jar of manna, Aaron's staff that had budded, and the stone tablet nga nag-contain sa commandments. So naa sa most holy place nga walay bisan kinsa nga makasulod, labi na kung dili makapangandam. So dito gibutang the most holy place, dito gibutang Ark of Covenant. Dapat kung mosulod ka dito kanang wala nay unholiness sa imuha, sa imong life. Kay ang mosulod na mga unholy mamatay. So as I've said kaganiha. Okay? So asa naman ni karon? Na sa Revelation chapter 11 verse 19. Then God's temple in heaven was opened, and within his temple was seen the Ark of Covenant. So naa sa God's temple in heaven ang Ark of Covenant. And there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, and earthquake, and a severe hailstorm. So, again, naa sa God's temple in heaven. So, ang kuan ani no word is ang katuyuan jud ani na message kanina passage is to bring the Ark of Covenant into our home through cell group. So sa akwa pang giingon kaganiha tungod kay nasa panimalay ni Obed-Edom ang Ark of Covenant, so gipanalanginan siya sa Ginoo og ang tanan nga naa niya gipanalanginan pod ni Lord. So mao na nga ang mensahe gyud para nato at gikan ani nga verses is para ato apong madala sa atong panimalay ang Ark of Covenant kay ato apong gusto pod ta nga mapanalanginan pod ta, di ba? And so as ang mga tawo pod sa atong palibot mapanalanginan pinaagi nato. So unsaon man para atong madala sa ato ang panimalay ang Ark of Covenant or kaning presensya sa Ginoo. So that is through cell group. So, akong balikon, ark means the presence of God. So, atong dalon ang presensya sa Ginoo sa atong panimalay. So, as discussed kaganiha sa instruction, unsa may mahitabo kung naa sa atong pamilya ang presensya sa Ginoo. I mean, ang Ark of Covenant. So, what will happen if there's family home cell? Kung mag-cell group ta within sa ato ang family. So, first, the presence of God will abide in the family. So mag-uban sa aton tagstag sa ka-family kanunay ang presensya sa Ginoo kung mag-home cell ta or mag-cell group ta sa atong panimalay. Number 2, the power and miracles of God will move in the family. Kanunay magapanglihok ang gahom sa Ginoo. Kanunay naay mga milagro sa atong pamilya kung mag-home cell ta kung atong dalon ang presensya sa Ginoo sa atong panimalay through cell group. Number 3, the provision of God will overflow in the family. Mag-overflow ang panalangin sa Ginoo. Provision niya, di ta makulangan na kanunay ang iyahang provision. And then number 4, the protection of God will surround the family. Kanunay tang protektado. Mapa-physical harm man na siya or spiritual harm, protektado ta sa Ginoo. Kay tungod naa iyang presensya sa atong family. So mao na siya mahitabo sa atong family if natay home cell or cell group within the family. So nganong importante man ni siya maigsuon? Because
God wants to bless our family. Gusto gusto si Lord nga i-bless ang atoan tagsa-tagsa ka family. Inya gusto pod si pastor, yan ang gi-share sa ato. Actually, gi-share po niya siya ni Pastor Cesar during sa conference sa Singapore. No, gi-share po ni Pastor sa ato because gusto si pastor nga tanan nga Phrygian families kanunay pod provided og ma-bless pod ni Lord. So, unsay dapat natong buhaton? Ako lang i-recap kay ang wala man kaganiha ang uban sa ato ang pag-meeting. So what should we do? Number one, let's open our house for sales. I-open na tong ato ang mga panimalay for sales. So once a week ra ni siya, unya ang buhaton dunay opening prayer, word, closing prayer dayon. So kano sa man ni sugdan? Ang primary nagsugod na pag last week. So kami kaganiha mi nag-start. So kamo mga 144 mag-start mo this week. Okay? So dapat mag-start na this week. Ang katong usa ra nga Christian in the family, say for example, ikaw ra gyud usa niya imong mga ang mga family members nimo kay unbelievers patanan. So pwede ra gihapon mag-cell group kanila. Ingnon lang gud nimo kay mas known man sa ilang Bible study. Ingnon lang gud nimo mag Bible study ta. Then ikaw mag-share sa word, and then after sharing avoid kanang open conversation kanang mga pangutana-pangutana, share kay laylay pa man mo pagtuo. So maglikay ta sa mga debate. So, avoid kanang open sharing. Okay? Only pray, share the word, closing prayer, and done. Okay? Number 2, start with primes and Psalm 144 leaders. So, nag-start kami sa primary and then sunod ka mo na pod. And, dayon, kung ma-share na ninyo sa inyong mga disciples, kung kahibaw na sila, pwede na pod sila dayon mag-start. Para sila pod, ilang tagsag sa family mabless pod. Okay? Number 3, train more leaders. So, through ani, daghan ang ma-train nga mga leaders. Kaya, mahimo naman unya silang leaders sa ilang family, cell leaders sa ilang family. Diba? And then, what will happen kung continuous nga mabuhat ni nato sa atong family? So, ang katong mga unsaved pa na mga family members nato kay maka-receive og salvation. Then, spiritual awakening, mga igsoon. Kanang mga spiritual eyes nga natabunan pa, ma-unveil na siya, ma-awaken ang spiritual nato nga ang mga pagsabot nato pag ila sa Ginoo. And then there's strengthening of the relationship in the family. Mas strengthen na inyong relationship sa inyong family. Okay? So, unsay mechanics? So, number 1, i-welcome sa nimo first, i-welcome sa nimo, then i-introduce nimo ang home cell or explain nimo unsay meaning sa cell group kay wa mas lakahibawg cell group nga inyong pagabuhaton, and then i-explain nimo unsay purpose kato akong giingon ganina nga purpose or kaning unsay mahitabo kung naay cell group sa family. So inyo ning ipahibaw sa ilaha. Okay? So then worship song, naay worship song dapat nya katupong songs nga familiar sa inyong family. Unknown sa inyong family ba para pod makakanta po sila apil ana. Then mas mayo Bisaya kung mas kuan sa inyong family nga magbisaya, so yun ana para masabtan gyud. And then number 3, ang word nga inyong i-share is kanang mga 15 minutes lang. Dapat dili kay taas kay labi na mga daghan pag mga unbelievers sa inyong family, so di na sila ganahan og tag-as kaayo. Okay? So 15 minutes. And then number 4, dapat na ay ministering. I-minister jud ninyo ang inyong family. Unsay needs? Nag-need pa ba nag-salvation? Nag-need og kaning kuan spiritual awakening? So inyo yung i-minister nya pray over ang tanan. I-pray over ang tanan. Prayer sa tanan niya. Ayaw pud taas kayong prayer ha. Kanang mura na kag magsuking dili ingon ana. Prayer good. Normal prayer. Okay? Kung naay wala pa maluwas, padawaton. So, unsa man ang word nga i-share? Okay, word nga i-share. So, first, kung daghan sa inyong sa inyong family, ang wala pa naluwas, mas better katong Romans 6:23 or John 1:12, mao to. Kay magpadawat pa man mo. And then, mga next nga mga week, kay pwede na from your devotional or katug yung start mo sa mga very basic nga kuan
Kami ganiha sa mga family kay nag-start nag-share si Mark kay iya pang padawat katong ah, Romans 6:23, John 1:12, yun ana. And then next week ako ang magdala, puli-puli man me kay kami pa may magdala sa among family. So next week ako pa gong i-explain sa ila ang word nga akong share John 3:16 ang gugma sa Ginoo. Unsa ka nindot ang gugma sa Ginoo maigsuon. So ingon ana ra good nga word, start from the very basic nga mga word nga ipaila-ila ninyo kinsa si Kristo sa ilang kinabuhi, sa atong kinabuhi para mas better mag-start to sa New Testament kay naman gud sa New Testament ang para ma-introduce ba si Jesus sa ilang mga kinabuhi. Okay? So, mano siya if again kung naidaghan pang wala maluwas, padawaton. Nya kay bawo naman mo pampadawat Romans 6:23 John 1:12. Okay? So, dayon maura na siya. I hope nga ma-apply na ninyo karon na week unya dayon nag-need ko og kuan. As always, kailangan ako nga kanang nadyo tay follow up no. Nya kung humana mo, send me a picture or send a picture sa ato ang GC kay para ma-monitor nako kung nag-apply na bagyo tatanan. And we'll see unsay buhaton sa Ginoo. Sure ko nga daghag buhaton si Lord sa ato ang tagsag sa ka-family o kung ma-bless na ato ang tagsag sa ka-family, ma-bless po ang mga tawo sa atong palibot. Daghan kay buhaton si Lord ato ang tan-awon ingon si Lord nga try me, so atong suwayan si Lord kay grabe ka faithful si Lord nga mamuhat sa kung unsa iyang gisaad alang kanato. Okay, amen. So ato ang mga announcement karong September 21 to 23 na special encounter kani siya nani siya kanang nagbuhat si Pastor ani because naay kanang pastor ba diri sa Lapu-Lapu nga kanang kuan bag-o pa good ni join sa vision niya magpa-encounter siya nya gamay-gamay ra man siguro ang ilang mapa-encounter sa ingon ni pastor nga if we have kanang mga delegates nga pwede nato ipa-encounter pwede sad nato i-appeal. Okay, so that's September 23 to 20 September 21 to 23. Ang registration sa delegate is 250 and then ang guide kay 150. Then Campus Revo human na walay nang adto to kay What's yun nga to sa tuwa, sila ra pastor nga to og si Ate Sol siguro ampot lang kung nabay other disciples pero mana siya. So di na nato isgutan. Then Vision 1000 ang mga tickets kay Nana Loves Joanne imong ticket kay Nani Ate Sharon. So ang bayad ani kay 250. Then Loves Mara palihog ko confirm kung naa ba ka ani. This will be on Saturday, September 16 nya all day ni siya. So Vision 1000 then mag-additional ra kog 2 kay na si Tanya and then si Loves Mara kay wala pa man ni confirm, so I need your confirmation para ma-additional nako ang imong ticket. Okay? 250 maningil nako kay deadline na. So ang uban nga wala pa makabayad, palihog ta diha, ha. And then I bali explain lang gid nako balik no. Vision 1000 karon ni siyang September 16. So, sadly, wala ko ni from morning. Siguro makaapas ko mga alas 3 na. So, hapit na siya mahuman. But I hope nga naamong tanan because importante kayo ni para sa inyo ha kay kuan man ni siya regarding man ni sa ato ang training man ni siya for discipleship. So, wala ko ani because nakoy training I handle sa among company. Ako ang training lead. So, ako magdala sa training, dapat di ko ma-absent kay alangan po bayaan ako akong training class. So, dili jud siya pwede. Bisan pa musugot akong team leader nga mo-leave ko, di jud siya pwede. Nga bayaan ang training class nako. Nya, kuan man siya, ang training nako is from 9:30 to 2 p.m. So, 4 hours siya from 9:30 to 2 p.m. niya. Dili man ako siya pwede ibutang sa buntag kay kailangan man nila nga sa hapon ra ang training kay naay downtime sa among system so dili maka-process. So ilang gi-grab ngayon ana na lang. So sad to say nga wala ko kauban ninyo ani from morning pero maapas gyud ko paning kamutan ako nga makaapas ko para makasupport pug ko ninyo ba. Pero importante kayo nga naa mo, especially the Gen 2 leaders. So Loves Jane,
What do they kay choice? Pangitag pagi nga naa ka ni because importante kay nga naa mo Ivana, ti Sharon, loves Jane, Gen 2 leaders, importante kayo. And then next nga schedule church anniversary nato 15th year. Praise God, 15 years na ang Free Gen, maigsuon. So that will be on November 26, 2023. So sa kuan ni siya, Sunday ni siya nya sa Magaysano taan ni. Then ang giplanuhan, I mean dili na siya plano kay mao man jud siya gusto mag-buffet ta kay para medyo social po dato ang anniversary, di ba? So ang gi-estimate ani is nalang tay 200 visitors. So ang 200 nga visitor kay i-divide pa na sa per team. 200 divide 24. I mean, dili siya ma-divide gyud equally kay depende man sa naman po'y team nga gamay pa sila, so gamay pa pud ang ilahang kuan na target nga ma-invite. But all in all, whole Frisian kay 200 visitors ang atong invite niya. Mag-amot ta, ang budget ani sa buffet kay 250 per head niya. Kay mag-invite man ta, syempre ang atong mga invites sa tuwagod na silang i-pray no. So, i-pray, i-free. Iyan po nato maka-invite ta. Pero free na to sila sa food. So, free sila sa food. So, mo na nga, instead nga mag 250 ra pod per head ang ato ang amot. So, mag-amot gid tag more than 250 pa. So, mo na siya kang giingon nga early pa this year, mag-amot-amot na ta kay para dako tag matigom. So, ang uban nakahatag, ang uban wa man gyud nya. Ang sabot na to 50, minimum of 50 every month. So, kwentahan na lang na ninyo ha. 50 every month nya times 10 siguro. Kay November naman. So, times 10 lang. 50 times 10. So, 500 ta kada usa. Anyway, kung naay sobra, ato ra gyud nang ibutang sa atong funds sa team, mga igsuon. Di good na gastuhon sa ato ang treasurer. So, tag 500 ta each ang ato ang amutan. Ang uban nakahatag na, so hayahay na sila. Ang uban kay wa man jud ni hatag, o gamat-amat, mao na nga matigom. Pero atong paning kamutan nga makahatag ta. This is investment sa kingdom ni Lord nya. Labi na i-invest nato sa mga kalag nga ma-invite nato. Okay? So, water baptism, tentative pa ni siya, December 10. I don't know if napay kausaban, but mag-update raon niya ako ninyo. And then, ang ato ang encounter sa church gyud nato December 8 to 10. So, atong paningkamutan nga natay mapa-encounter ha. So, sa ako pang gingon, sa ako nang gingon sa inyo ha, ato ang i-design ba nga ang ato ang team kay mag-meet up lang ta personal sa core nato meeting. I mean, sa church ba ta mag-core meeting yang other 2 Sundays? Kaduha ta mag-meeting sa church lang, yang other 2 Sundays mag-outside ta kay para hapit kanang kuan evangelism kay para natay mapa-encounter. Okay? So this is starting unsa na taro September. First week pa man ta sa September. So next week magkuan ta, mag-meet sa church lang ta mag-meeting. By the way, nisuggest si Ate siya nga di lang ta mag-meeting og Sunday kay para ang Sunday ihatag lang sa inyong mga disciples. So, if you have suggestions kung unsang inyong free time para sa core meeting, suggest na mo daan kay para magkakwarta og kuan, makakwarta og other day para ang Sunday para gyud sa inyong mga disciples. Okay? And then next nga schedule Soul 1, 2 months ni siya. Mahuman in 2 months ang School of Leaders 1. So, na siya practicum. Ang practicum ani evangelism. So, andam-andam ang mga soul 1 diha kay na may evangelism nga practicum. And then, first week kay doctrine. And then, second week kay seminar. So, inyo nang mga teachers ang mapahibaw ninyo ani, mo announce ani. Okay, and then, November 1 and 2 is holiday. So, natay sports fest. So, sa mga sporty diha, sports fest. Sa mga dili sporty, support lang gyapon ta sa mga sporty nato nga mga kauban. Okay? Nya, ako, wala pud ko ani. Kay duty man ni namo, di man ni holiday. Holiday, Philippine holiday ra man ni, di man ni namo holiday. So, duty ko ani.
Nya, kamo lang gud in taon ha. Ang mga mapil og duwa diha. So let me know unsang mga games inyong ganahan kay para ma-coordinate mo sa mga committee sa games. So ang registration 50 pesos. Moapil man ka sa game or mo tan-aw ra ka to support sa atong players, mag-amot gyapon tag 50 pesos kay mag-rent man ta og gym. Okay? So, dayon, National Conference, October 25 ang first nga conference nya, dayon ang 26 ug 27 kay family conference na siya nya, ang next day nga conference kay 28. So bali gi batch 1 and batch 2 ang conference nya, 25 ang batch 1, 28 ang batch 2. Naa sa between ana kay 26 ug 27 family conference na siya. Pero I think ang mga to sa Manila kay kanang kuan 28 ra ang apilan. So sa ato ang team kay si Ate Sharon, si Loves Darmy og si Riza, moadto sila 28 ilang apilan. So if napay ganahan mo apas, apil mo ani. Ako yung ma-encourage sa inyo ano, nindot jud kayo siya nga makaapil pud tas mga dinagko pod nga mga conference ba. Maka try ta og new atmosphere, especially atmosphere nga naang mga lain-laing kuan, mga disciples pod from other places ato ang makauban sa kuan kana worship, other worship nga place. Okay? So, mao na siya mga igsuon. I hope nga inyo hagyud ning tan-awon karon na kuan. Kani nga core meeting karon or tomorrow pinakalas na gyud na siya niya. Mag-check ko sa palihog ko confirm if nakatan-aw na mo. Okay? Nya ganihara ko ganihara jud ko naguna-una murag wag ko ka opening prayer. Nag-set up dugay mo ko kaya set up kay mag-live unta ko sa YouTube ba niya nakalimot na inon ko nakampo ba ko wala ko nakampo basta pasaylo Lord basta kay boto siya pag kung ako nakampo mga igsuon pag ampo in town mo first pag opening prayer in town mo ha kay nakalimot jud ko saon naman lang gyud ning kalimtanon nato o isang mga kamot sa mga limtanon makagets gyud mo nako. Okay, so that's it and di na nako kayo dugayon kay basta mo taas atong video no dugay kay upload. So let us pray para sa atong closing prayer. Let us pray everyone, close your eyes and magambot ta. As Lord, Heavenly Father, dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan. Salamat, Lord, sa imong pagkagamhanan, pagkamaayo sa among mga kinabuhi, sa imong dakong gugma, Ginoo, nga kanunay nag-sustain ka namo, Lord God, ingon man imong grasya o kaluoy, Ginoo. And also, salamat sa imong balang Espiritu Santo nga kanunay nagapamuhat sa among mga kinabuhi, Lord God. Lord, we are far from perfection, kay wala man joy perfect nga tao, Lord God. We are still in the process, pero di jud na mo makaya, Ginoong Dios, nga mo-continue sa process if without your Holy Spirit, Lord God. Nagkinahanglan mi sa imong balang Espiritu Santo, Ginoo, nga mao'y magalig-on kanamo, magadasig kanamo, Ginoo. Nagkinahanglan mi sa imong balang Espiritu Santo nga mao'y mag-take of mao'y mo control sa among mga kinabuhi, Lord God. Aron dili kami mahisalaa, Ginoo. Salamat, Lord. Akong giampo, Ginoong Dios, karon oras sa Ginoong Dios tanan sa amo ang team, Lord, especially sa primary leaders, Ginoong Dios, salamat sa ilang mga kinabuhi. Thank you kayo, Lord, nga kanunay ka nga magauban kanila, Ginoong Dios. Hibaw na ka sa ilang matagsag sa kapangalan, Lord. I know nga kanunay pod ka nga nagabless kanila, Ginoo. I pray nga continually, Ginoo, imong gamiton ang ilang mga kinabuhi, Lord God, aron daghan pang mga katawhan nga maluwas, Ginoo. I pray nga continually gamiton nimo ilang mga kinabuhi nga magdala og kahayag ngadto sa ubang tawo, Ginoo, especially those sa among mga family, Ginoong Dios, nga wala pa makadawat sa imong pangalan, Ginoo, wala pa makadawat sa kaluwasan, Ginoo. Through Christ Jesus, Lord God. Thank you so much, Lord. We pray also kang Loves Joanne, Ginoong Dios, nga nakaroon sa Manila, Lord God. Salamat nga imong siyang protectionan, Lord God. O salamat nga safety siya kanunay didto, Ginoong Dios. Also, Lord God, among giampo, Ginoong Dios, ang paglarga ni Leslie, Ginoong Dios. Once again, Lord God, among ipangayo imong guidance, protection, Ginoo, o covering of the blood of Jesus. And also we pray, Lord God, alang sa umaabot, Ginoong Dios, nga board exam ni Loves Jane. Salamat, Lord God, nga ikaw pod mag-auban kaniya, Ginoong Dios. We pray for wisdom
of your Holy Spirit, Ginoo. Manaka niya, Ginoong Dios. Salamat po sa knowledge ng imo igadugang, Ginoong Dios. Diha kaniya, Ginoo. Nasayod kami, Lord God, nga if it's time nga ang imong pabor, Ginoong Dios, magawas ang kinabuhi, Lord God. We claim victory, Lord God. We claim success, Lord God, in the name of Jesus Christ, Lord God. Wala imposible diha kanimo. Nasayod kami, Lord God, nga naa ka magapamat sa mga kinabuhi. Wala gyud sipiat, Lord God. Thank you so much, Lord. Bisan pa man, Ginoong Dios, among giampo, Lord God, ang anak ni Loves Ellen karon, Lord God. Salamat sa imong gamhanan nga kamot, Lord God, nga mag-aayo sa iyang baby, Lord God. We pray for healing in the name of Jesus. Thank you so much, Lord. Sa among tanan, Ginoo, sa among team, especially sa among mga disciples, Lord God. Salamat po nga ikaw magakupot sa ilang mga kinabuhi, magagiya kanila, Ginoo. Salamat nga tabangan nimo sila, Ginoong Dios, nga mas mo grow pa ang ilang pagtuo diha kanimo ug mas mo deeper ang ilang pag-ila diha kanimo, Ginoong Dios. Thank you so much, Lord. Amo kang pagadaygon sa mga kinabuhi kanunay, Ginoo, ikaw ang pagasimbahon, Lord God, og among igatuboy paghimayaon, Ginoong Dios. This is our prayer in Jesus name. Amen. Thank you, everyone. I hope nga nyo zuning matan-aw, ha? Wala zuning joke-joke. Seryoso ni siya. Bye! See you on Thursday. Ay makalimot sa ato ang Ignite. Malipay gyud kog daghan kayo ta mga pilog Ignite. See you on Thursday. Bye!